Hello, mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Blessed Sunday. Naistak ako. Ano? Tuloy lang. Okay lang naman. Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga nanonood dyan, welcome po kayo sa Pandayan Christian Fellowship online edition kasi due to our situation ngayon, so quarantine po tayo. Pero binabati ko nga po pala yung mga taga-Pandayan, especially sa Publico family, sa Pungan family, Tagig family, and sa Naheras family, at sa lahat pa ng pamilya na mga naroroon na hopefully makapanood ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. So, dahil sa sitwasyon natin ngayon, no, nasa quarantine season tayo, so hindi tayo nakakalabas ng bahay, we feel na parang hindi natin magawa yung gusto natin at parang nai-stuck tayo sa bahay natin. Parang nai-stuck tayo. Pero alam niyo po, hindi ganyan yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yung feel natin na nai-stuck tayo. Alam niyo po, kung titingnan natin yung bright side in this situation, makikita natin na this quarantine will also our chance and privilege to improve our life, our self. Pwede tayong magbasa, maglaan tayo ng mas maraming oras sa pananalangin at sa pakikinig ng salita ng Diyos through online. So, kung titignan nyo, pwede pa rin siya maging much productive pa rin po, no? At hindi natin ma-feel na nai-stuck po tayo. So, kaya katulad nito ngayon, makikinig po tayo ng salita ng Diyos. So, naanyayahan ko po kayo lahat sa isang likely at taimtim na panalangin. So, yuko po natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Tayo pa manalangin. Ama, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we pray na sa amin pong pakikinig ng iyong salita ngayong araw na ito, dalangin po namin na kami iyong tulungan, na kami iyong mapalakas muli, Panginoon, sa aming buhay, sa aming takbuhin, Panginoon, dito sa lupang ito, Panginoon. Na Lord Jesus, magkaroon kami ng muli ng kalakasan upang magpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa kabila ng mga sitwasyon na aming kalagayan sa mga oras na to. Lord, I also pray, God, na nawa itong mensahe mo this day is maging encouragement sa mga taong makakapakinig. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun nga po, no, nabanggit ko kanina na sa aking panalangin na yung buhay ng Christian is parang race, parang karera, na tayo ay mga atletang tumatakbo. Tulad nga ng sabi ni Apostol Pablo sa may Philippians 3, na sabi niya doon, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. So, sa pamamagitan ng Kristo Jesus. So, parang ang buhay natin dito sa lupa is parang takbuhin na kailangan nating ma-reach yung dulo or yung finish line. So, ang text nga po pala natin this day is makikita natin sa may Hebrews chapter 12, which is yung part na kung saan ini-encourage ni Apostol ng mga apostol yung or nung writer yung mga mananampalataya, no? Kasi hindi naman specifically sinabi sa may Hebrews kung sino yung nagsulat ng Hebrews, pero ito'y sulat para sa mga Hebreo. Inano ko na siya as presentation. So yan po, no, Hebrews 12 verse 1. Sabi dito, sabi niya to, kaya nga, dahil napaliligiran tayo ng napakaraming saksi,
Tanggalin na natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. So, mga kapatid, no, dito ini-encourage po tayo ni Apostol Pablo patungkol dun sa takbuhin na inilaan sa atin ng Panginoon, no. Speaking of takbuhin, alam niyo po ba na yung mga mga marathon or mga tumatakbo sa marathon is talagang tinitrain nila yung sarili nila. They train themselves and meron din silang disiplina. Nagbasa ako ng mga articles patungkol dyan last week, and nabasa ko na dalawang essential things sa kanila para makamtan nila yung goal or makarating sila sa finish line is or gumaling sila sa pagtakbo is una yung training, pangalawa yung discipline. Yung dalawa po yan na kung saan talagang kailangan po nila sa kanilang pagtakbo. And sa ating din mga Kristiyano po, no, kailangan din po natin ang discipline and training po sa buhay po natin. Kaya hindi po dapat natin ma-feel na parang nai-stuck po tayo sa bahay po natin. Kung nararamdaman po natin yan, baka pwede po natin tanongin sa sarili natin kung baka hindi po tayo nagtitrain or kung discipline is nawawala na po sa atin. Very important po yan. Tanongin ko lang po kayo, kamusta na po ba yung pagtakbo niyo po, no? Doon sa takbuhing inilaan sa inyo ng Panginoon. Nandun pa rin po ba kayo sa track ng Panginoon sa buhay niyo, or napapaiba na po ba tayo ng landas? Or sa pagtakbo po ba natin is may joy pa rin po ba tayo? Nakikita pa rin po ba sa atin yung pagiging passionate to go patungo sa Panginoon? So, yan po yung mga katanungan po sa atin na kung saan makakatulong po sa atin, no, para ma-realize po natin kung nasaan na po ba tayo. Katulad po niyan, no, dito po sa may verse 1, ini-encourage po tayo ng Apostol Pablo na sabi niya, kaya nga, dahil napaliligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at mga kasalanan na kumakapit sa atin. Doon po muna tayo. Yun po yung gusto ko pong i-highlight sa inyong ngayon mga kapatid. Is yung una, yung parang detoxify. Kapag isang athlete, ginagawa po niya, syempre kapag mataba po siya, kailangan niya mag-burn ng fats para mabawasan yung timbang niya. At syempre, mas magaan yung pagtakbo niya. Kasi yung mga fats na yon, yung sabihin na natin yung mga excess fats sa kanya is sagabal yung pampabigat yun sa kanyang pagtakbo. So parang nag-ano siya, nag-lose weight. Amen. At itong prescription sa atin sa salita ng Diyos is parang katulad din ng pag-lose natin ng weight. Sabi rito, tanggalin na natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. So una po, no, yung balakid. We know na marami po tayong mga balakid sa buhay po natin. Pero most especially, ang malaking balakid po sa atin is yung bago yung siyempre, isa rin yung kasalanan. Pero yung isa sa mga bumabalakid sa atin is yung mga mali nating kaisipan. Of course, balakid din talaga, pabigat sa atin yung kasalanan. Pero isa sa mga balakid is yung mga maling kaisipan natin, no? Na minsan kinalakihan nating maling kaisipan. Kinalakihan natin na minsan ang gusto natin is yung gumaganti tayo. Minsan ang gusto natin is yung hindi na yung pride natin, hindi nasasagasaan yung pride natin. Isa po yan sa mga yung
mga ano po no, maling thinking na kumbaga mas maganda nga po pagka yung pride po natin is talagang nasasagasaan, nadudurog hanggang sa mawala na yung pride natin. Ganun po yung mas magandang kaisipan. And there's so much more na mga kaisipan na kung saan nagiging balakid dyan sa atin. Though may mga person din naman na balakid sa atin para sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod. May mga person din. Pero even din yun. Sana matutunan nating iwasan yung mga ganun tao upang hindi nila tayo totally maharangan or hindi nila tayo mapigilan sa paglilingkod sa Panginoon. So ano po ba yung balakid niyo sa buhay niyo? No? And I know meron po kayong balakid sa buhay niyo na nagiging hadlang or nagiging reason para mapigilan kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang advice ng salita ng Diyos is tanggalin natin to. And of course, sabi pa rito, isa pa is yung kasalanang kumakapit sa atin. Yung kasalanan po na yan is kumakapit siya sa atin pabalik. Kumakapit siya sa atin paatras. Tayo, we push forward papalapit sa Panginoon, pero yung mga sin is nagiging stronghold sa buhay natin at tinutulak tayo nito pabalik. Hinahatak. Kinakapitan tayo pabalik. So, mahirap po talaga yung ganong kasalanan, no? Kasi example po, paano tayo na nakakapitan yan pabalik. Example po as nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, but suddenly yung kasalanan na kung saan hindi natin naalis-alis sa buhay natin is babalikan na naman po natin siya. So umatras na naman po tayo, and then magpapatuloy na naman po tayo, and then meron naman pong kasalanan na hindi natin inaalis sa buhay natin, babalikan na naman po natin. So move forward and then balik na naman. So makita po natin na parang hindi tayo umaatras or hindi tayo umaabante, kundi bumabalik po tayo na bumabalik dahil po dun sa mga kasalanan na hindi natin gini-give up sa Panginoon. So i-give up po natin yan sa Panginoon upang makapagpatuloy po tayo. Yamang sa Kanya naman po tayo patungo, sa Panginoon naman tayo papunta. So i-give up natin sa Kanya kung ano man yung mga hadlang or balakid sa buhay po natin. And pangalawa pong advice ng sumulat po dito, no, ng salita ng Diyos. Sabi niya, bagkus buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. So, doon po tayo sa buong tiyaga po tayong tumakbo. Na kung saan, ibig sabihin talaga yung pagtitiyaga. No? And paano po ba natin ito malalaman na tayo nagtsatsaga? Of course, malalaman po natin yan kapag minsan tayo po nahihirapan na, no? Minsan parang mararanasan natin minsan parang ayoko nang maglingkod, ayoko nang magpatuloy. Pero pag pinipilit mo yung sarili mo na hindi, kahit na parang ayoko na, tuloy pa rin. Doon po natin na makikita na nagtsatsaga po tayo. Yung kapag parang nandoon ka na sa dead end, pero itutuloy mo pa rin, doon po natin makikita na nagtsatsaga po tayo. Kaya po, nakita nyo na po ba yung sarili nyo na nagtsatsaga po kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Sana po makita po natin yung sarili po natin na nagtsatsaga. Because, of course, I believe, sinabi po ito ng salita ng Diyos, pero nakita ko naman na maraming Christians ngayon na talagang hindi naman talaga totally nagtsatsaga, kasi nakikita ko binibless naman ng Panginoon ang mga Christian. Ang mga tunay na nagtatapat sa Panginoon, binibless naman ng Panginoon eh. Kung makikita mo na parang nahihirapan sila, nandun yung hirap, pero nandun pa rin yung blessing ng Panginoon. Kaya napapansin ko na parang hindi pa rin talaga siya tsaga-tsaga. Pero
if ever na dumating tayo dun sa point mo saan kailangan natin magtiyaga. Sabi ng salita ng Diyos, sabi niya, buong tiyaga tayong tumakbo. Ibig sabihin, buong tiyaga mo pa rin siyang gawin. Buong tiyaga mo pa rin tumakbo. Kahit na parang feeling mo, parang walang sense yung ganitong, yung ginagawa mo. Hindi, tiyagain mo pa rin. Kasi ang totoo, may sense. Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, may sense po yan. Sa kanyang harapan. Minsan siguro sa paningin ng tao, walang sense. Or minsan sa paningin mo mismo, parang walang sense. Pero hindi. Ang totoo is may sense po yan sa Panginoon. Ano pa po yung pangatlong bagay na gusto pong i-ano sa atin, no? Sa may verse 2. Yan po yung isa pa pong instruction sa atin ng Panginoon, no? Na kung saan. Kasi kapag tumatakbo yung isang atleta, kailangan din niya ng disiplina. Kailangan din niya ng disiplina sa buhay niya. Hindi lang pwedeng puro training or lose weight. Kailangan din ng discipline sa kanyang buhay. So, kasi yung disiplina, matutulungan siya nito para mag-keep on going. And ito nga, isa to sa mga magandang disiplina. So, may verse 2 po yan. Sabi niya rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Diyan po muna tayo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa mga tumatakbo po, sa mga atleta, kapag tumatakbo po sila, talagang nakafocus sila doon sa finish line. Kasi yun yung pinaka-main goal nila. Yun yung pinaka-gusto nilang marating. Na kung minsan, hindi na nga nila napapansin kung sino yung nasa gilid nila or sino yung nasa likod nila. But siguro alam nila kung na may tumatakbo rin sa likod nila. Pero minsan focus sila dun sa finish line. And somehow, tayo din po nga sa Christian is ini-encourage po tayo nung salita ng Diyos na mag-focus tayo or ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ituon natin sa Kanya. Kasi kung saan tayo nakatuon or saan tayo nakafocus, doon tayo makakarating. Kaya ini-encourage na tayo dito na i-focus natin sa Kanya. Para sigurado tayo doon tayo makakarating sa Kanya. Though, minsan, maganda rin naman na minsan nakafocus tayo sa mga mabubuting bagay sa family. Pero, pag sa family po tayo ng focus, which is maganda naman, pero, ini-encourage na tayo sa kay Jesus. Kasi kung sa family tayo nakafocus, is, ang goal natin is, marireach natin yung sa family natin. Amen? And, though maganda yun, kaso nga lang, the best pa rin, kung makarating tayo sa finish line, which is si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Meron ditong dalawang reason why tayo sa Kanya titingin. Una, yung sabi niya dito is, dahil sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Diba po? Nakakatuwa lang to, no? Na i-focus natin yung paningin natin sa Panginoong Jesus kasi sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula umpisa hanggang sa katapusan. Yamang si Jesus Christ naman yung nag-umpisa ng pananampalataya na meron tayo, umpisa ng journey natin. At siya yung nagsimula ng race na to. Sa Kanya daw tayo mag-focus kasi siya yung magtatapos din ito. Sa Kanya, kumbaga siya yung nagsimula hanggang katapusan, siya pa din. Kaya dapat po sa Kanya lang po tayo mag-focus. Or yung tingin natin is i-focus natin sa Kanya. Ano po bang ibig sabihin nitong ituon natin ang ating paningin? This is not literally, syempre,
physical na titingnan natin si Jesus, siyempre hindi natin yun makikita kasi nasa langit na siya. Pero yung ibig sabihin lang nito is kung ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, is nawa patungo to kay Jesus Christ. Or papalapit to ng papalapit kay Jesus Christ. When we do something, tanongin natin yung sarili natin. Sa gagawin ko bang to, mas mapapalapit ako sa Panginoon? Kung ito ba ay gagawin ko, mas mapapalapit ako sa Panginoong Jesus? Yun po yung mga katanungan na kung saan makakatulong sa atin para ma-determine natin kung tayo ba is nakatuon patungo sa Panginoong Jesus. Kasi kung gagawin lang natin tong bagay na to para lang tayo magkapera lang, ibig sabihin nakafocus lang tayo sa pera, or gagawin natin tong isang bagay na to para makatulong lang. So makatulong. Bagamat yung mga bagay na po yun is magaganda naman po siya, pero hindi po tayo ini-encourage doon ng salita ng Diyos. Bagkus ini-encourage na tayo na laging sa Panginoong Jesus, upang ang disappointment is hindi natin ma-experience. Kasi ang disappointment, isang way din po yan para manghina tayo sa pagtakbo. Isang way din po yan para mapagod tayo bigla. Na minsan, mararanasan natin, energetic tayong tumakbo, papalapit, or maglingkod para sa Panginoon. Pero somehow, bigla natin na-experience yung disappointment sa buhay. And then parang na-experience natin biglang hihina yung load natin. And then parang mapapagod tayo. And then parang hihinto na tayo because of disappointment. So, kaya very very important po na nakatingin tayo sa Panginoon, no? At ito, ano pa po yung bukod sa siya yung umpisa or sa kanya nagmula yung pananampalataya natin hanggang katapusan, hanggang wakas. Ito pa po, no? Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi na niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon ang nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, yan pa po yung isa pang encouragement po sa atin. No? When we experience the time na tayo ay parang na napapagod na, or parang gusto na natin nawawala na tayo ng reason. Para magpatuloy. Dito binigyan niya ng description na kung paano si Jesus tumakbo sa kanyang buhay. Sabi niya, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya even yung matinding problema dun sa journey niya. Hinaharap niya yun. Hindi niya kinahiya yung pagiging or mapako sa krus. Ibig sabihin ng mapako sa krus is magiging katulad mo yung mga maraming tao or maraming mga pusakal or mga kriminal na napako sa krus. Magiging kahilera ka nila. Hindi niya ikinahiya yun. Hindi ikinahiya ng Panginoong Jesus. Kahit na sa tingin ng tao nakakahiya. Sa totoo, nakakahiya nga talaga yun, yung ganung bagay. Yung maitulad ka or maihalin tulad ka dun sa mga taong kumbaga parang pusakal. And ayaw natin yun. Pero si Jesus hindi niya yun ikinahiya dahil kung meron man siyang dahil or kung meron man siyang purpose, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. At ano yung kagalakan yun? Yun yung dahilan kung ba't siya naririto. Pang maligtas tayo. Kagalakan ng Panginoon na tayo yung maligtas. Nakasama niya sa langit. At dahil doon, hindi niya ikinahiya yun. At ngayon, siya ay nakaupo na sa kanyang throne sa kanan ng Diyos. So, nakaupo na siya ngayon. Ang ibig sabihin niya is, ang ibig sabihin ng nagsumulat is, si Jesus, nandun na. Ready na siya. Ready na siyang makasama tayo. Nandun na siya, nauna na siya. Na kung saan darating, parang nasa finish line na siya. Tayo din. Huwag natin ikahiya, huwag natin tong ikahiya tong pagtakbo natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mga kapatid, mga kababayan, na sa takbuhin nakalaan sa ating harapan.
inilaan ng Panginoon. Dahil may kagalakang nag-aantay sa atin. Darating yung time, makakasama natin ang Panginoong Hesus sa langit. Amen. Yan yung isa sa mga encouragement sa atin. And ang challenges naman po sa atin, challenge for this time is yung nasa verse 3 and verse 4. Sabi nga niya dito is, isip-isipin nyo kung gaano ang tinis niya pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi tayo manlupaypay o panghinaan ng loob. So, isip-isipin na lang daw po natin, no, kung gaano yung tiniis ng ating Panginoong Hesus para sa mga pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi tayo panghinaan ng Lord or manglupaypay. Sipsipin na lang po natin yung pinagdaanan ng Panginoon. Kinaya po niya yan kahit na mahirap para lang po hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Kasi po kung hindi niya kakayanin yung mga pagsubok, syempre madi-discourage din po tayo. Sabihin natin, ay hindi nga nagawa ni Jesus, hindi rin natin magagawa. Pero hindi, pinilit niya, ginawa niya yung the best na makakaya niya para gawin yun. Kaya ganun din po tayo, no? Yun yung challenge sa atin. Gawin natin yung the best na makakaya natin. Para hindi rin manlupaypay yung mga kapatid natin, mananampalataya nakakakita sa atin. Kasi yan yung encouragement na, or yan yung pinagpopokusan ng message dito eh. Yamang naliligid tayo ng makapal or maraming tao, makapal na saksi or maraming tao, kailangan hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi sila, pag nakita nila yun, mawawalan din sila ng pag-asa. Magbibigay sa kanila yung discouragement. Bagkos kung tayo nagpupursige, ginagawa natin yung makakaya natin, magbibigay encouragement din po sa kanila. And ano pa po yung isa sa may verse 4? Sabi niya, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pagkipaglaban ninyo sa kasalanan. So, maganda po yung encouragement dito nung sumulat nito. Sabi mga kapatid, hindi pa naman umaabot sa point na dumanak yung dugo ninyo para lang paglabanan yung kasalanan. Or para dumanak yung dugo nyo para pigilan kayo. Kaya sana po, no, pero if ever na dumanak yung dugo natin sa paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, keep on going pa rin. Kasi sabi niya, hindi pa naman dumadanak. If ever na sa paglilingkod mo sa Panginoon, talagang nagkasakit ka or nahirapan ka, keep on going pa rin. Na gusto lang niya sabihin dito ng mga kapatid, hindi pa naman dumanak yung dugo nila. Ikaw, kapatid, dumanak na ba yung dugo mo sa paglilingkod sa Panginoon? Siguro hindi pa. Pero ang gusto lang, ang challenge lang niya dito is kahit na mahirapan tayo, let's keep moving. Let's move forward pa rin sa Panginoon. Huwag po tayong umistop. Kasi pag umistop po tayo, tulad nga, sabi nga doon sa quotation is, malalaman lang na, masasabi lang na talo na tayo kapag umistop na tayo. Pero pag hindi pa tayo umistop, it means, nagpapatuloy pa rin, tuloy pa rin ang laban. May chance pa rin tayo manalo. So, and the good thing is, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man ang kalagayan natin right now because of this season of this pandemic, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil tapat ang tumawag sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Nagawa niya, napagtagumpayan niya yung pagsubok dito sa lupa at ngayon, nandun na siya sa kalangitan, inaantay tayo. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. So, yun lang po yung message natin this day. I hope na minsan pa kayong na-encourage. I hope na na-touch ni Lord yung kalagayan nyo, yung situation nyo this time. So, maraming salamat sa pakikinig and see you next week, mga
mga kapatid, ah, maraming salamat po.